manatiling tapat ang Diyos. Panghabang panahon ang katapatan ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay panghabang panahon. Hallelujah. Aanyayahan ko kayong bago po tayong magpakahayag ng salita ng Diyos, ano? Aanyayahan ko ulit kayong tumayo. Bakit po? Yan. Tayo tayo, ha? Okay, nakikita niyo po ba yung nasa sa inyong nagamit na pong instrumento na pagkaka-cute? Tignan niyo po, parang laruan ng bata. Pero pag humataw po, napakaganda po. Tignan niyo po, bago po yan, no? Pinagkalooban tayo na, oy, sige po, palakpakan natin. May mga kamay po, sige po, malakpak. Yan po ay i-dedicate natin. Na po, alinman ang magiging bago po dyan sa oras na ito. At sa mga darating pa pong linggo, buwan o taon, magbabaguhin lahat ng Diyos yan. Sapagkat tayo ay mabuting katiwala. Amen. Amen po na. Kung ano po yung nakikita niyong pagbabago po nasa paligid ng iglesyang ito, ito po ipinamahala sa atin ng Diyos. At ito po ay ipagpapasalamat natin. Okay? Sige po, let's bow down and close your eyes. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Buhay ka, Panginoon. Narinig mo ang aming mga panaghoy, ang aming mga panalangin. Tinutugon mo kami, Panginoon, sa hustong panahon na loobin mo. Kung ano ang nararapat at makakabuti sa aming iglesia na ipinamahala mo sa amin, ang siya pong pinangyayari mo, Panginoon. Kaya po lubos kami nagpapasalamat sa mga instrumentong ito. Hindi ko na po iisa-isahin kung hindi ipagpapasalamat na namin. Wala pa po, Panginoon, ang iba pa. Ipinagpapasalamat na namin. Marami pong salamat sa mga kaloob mong instrumentong ito. At ang dalangin namin, Panginoon, makapagbigay ng kaluguran sa iyo, kaluwalhatian sa iyo. Ang lahat ng hawak, tutugtog at siyang mag-iingat na mga instrumentong ito. Salamat po sa pamunuan ng iglesyang ito. Salamat sa mga kapatiran na pinagkalooban mo, Panginoon, ng kakayanan upang magbigay. Salamat po, Ama. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka namin, magpakailanman. Amen and amen. Marami pong salamat. Sige po, makakaupo na po kayong lahat. Praise the Lord, no? Purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos. No, salamat, malakas po tayo, ha? Amen po ba, no? Malakas na malakas, malayo sa karamdaman. Ang ibig sabihin, nagpapatuloy tayo sa layunin ng Diyos. Kapag tapos ng ating buhay, tapos na ang purpose ng Diyos. Ayan po yan, no? Inilahad po, no, ang pag-aaralan po natin patuloy na inilahad ni Apostol Pablo. Kung naaalala niyo po, no, yung 1 Corinthians chapter 12, 13, hanggang sa sumapit po tayo ngayon sa chapter 14 ng 1 Corinthians. Patuloy na inilatag ni Apostol Pablo. Sang-ayon po yan, no? Sa understanding, opinion, o pagkaunawa na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Lahat po tayo, mga minamahal kong kapatid, ay may kanya-kanyang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Maaaring ang isa sa atin o ang ilan sa atin ay pinagkalooban ng malalim na pagkaunawa patungkol sa salita ng Diyos. Sang-ayon sa sukat ng ating pananampalataya.
Kaya po lahat ng ating po mapapakinggan, mga kapatid, babalansihin po natin habang tayo nakikinig. Patuloy natin na uunawain para malaman natin ng iglesyang kinabibilangan natin, walang ibang nagpapatakbo kung hindi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat po tayo na narito ay pawang instrumento ng Diyos. Amen po ba? Instrumento tayo ng Diyos. Kung ano ang nilalatag ng Diyos sa karunungang ibinigay ni Apostol Pablo ng mga kapanahunang iyon, kaya niya naisulat ito. Dahil sa tulong ng Santong Espiritu na siyang kumikilos sa bawat iglesia. Iba't ibang kaloob ng Diyos. Pero hindi ipinagkaloob ito ng Diyos kung wala tayong susunding batas, kautusan, patakaran, at tuntunin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos po natin, mga kapatid, ay Diyos ng kaayusan at kapayapaan. Amen po ba tayo doon? Amen. Ako po'y agree. Bakit po? Bakit Diyos siya ng kaayusan? Gusto niya po ang bawat iglesia ng tunay na mga tinubos ng Diyos ay maging maayos. Walang nangyayari pong division. Lahat ay nagkakaisa sang-ayon sa layunin ng Diyos. Iba't ibang kaloob ng Diyos sa atin na ating ginagamit po hanggang sa kapanahunan ngayon. 4,000 o loobin ng Diyos, 5,000, 6,000 taon nang lilipas. Ang salita pa rin ng Diyos ang mamamayani sa bawat iglesia ng Diyos. Pakita nga po natin, kapatid, yung title na ating pag-aaralan. Yan. Makikita niyo po sa pamagat na may dalawang kaloob na mapapansin kayo. A gift of tongues. Ang kaloob na magsalita sa iba't ibang wika. At pangalawa, dalawa lang po ang titignan natin para magkaroon tayo ng kakaibang karunungan tungkol po dito sa ating pong bibigyan focus na po pananaw sa umagang ito. At ang prophecy. Sabi niya, ang kaloob na magsalita sa iba't ibang wika at magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Dalawa po dalawang kaloob na pagtutuunan natin ng pansin. At habang binabasa po natin ang scripture, na po, saliksikin po natin, mga kapatid, uunawain po natin ito sa tulong ng Santong Espiritu, ang salita ng Diyos. Okay, ang kaloob na magsalita sa iba't ibang wika at magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Dalawang kaloob ng Diyos para sa iglesia. Meron pong 4 na pong mga talata na tayo po'y babasahin. At loobin ng Diyos po na ito po'y matapos natin sa susunod na buwan ng July. Sapagkat ang ating pastor po, makikita natin ang ating Pastor Dante, ang lakas po ay binalik na ng Diyos para sa kanya sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Okay, yan po yan po ang nilalaman ng ating tatalakayin. Basahin po natin ang kabuuan ng chapter 14 ng 1 Corinthians
Verse 1, kapatid. Pakamithiin ninyo ang pag-ibig. Natapos po natin yung chapter 13. Ano po ang title nun? Inulit-ulit ni Apostol Pablo, ha? Tingnan niyo po. Pag-ibig, mga kapatid. Kaya po sa chapter 14, no, namnamin niyo po, pakamithiin ninyo ang pag-ibig. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Tuloy-tuloy po tayo. Verse 2. Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao. Sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Talatang susunod. Sa kabilang dako, ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang, may tatlong binabanggit po, upang patibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob, at sila'y aliwin. Tatlo po ang binabanggit sa talatang 3. Susunod. Ang sariling pananampalataya ang pinapatibay na nagsasalita sa iba't ibang wika. Ngunit ang iglesia ang pinapatibay ng nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Titignan po natin iba't ibang patakaran at tuntunin na inlalahad po ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa iglesia. Ngunit ang iglesia ang pinapatibay na nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Susunod. Nais ko sanang kayong lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika, ngunit mas gusto kong kayo'y makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Higit na mahalaga ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos kaysa nagsasalita sa iba't ibang mga wika, maliban na lamang kung may magpapaliwanag ng kanyang sinasabi upang makapagpatibay sa iglesia. Kaya mga kapatid, kung pumunta man ako diyan, sabi ni Apostol Pablo, at magsalita sa inyo sa iba't ibang mga wika, ano ang mapapakinabang ninyo sa akin? Wala. Sabi po ni Apostol Pablo, kung pumasyal daw po siya dito sa COG Bacoor at magsalita ng iba't ibang wika, anong mapapakinabang natin? Sabi niya, wala. Pero susundan po natin na bakit niya nasabi yun. Susunod na talata. Makikinabang lamang kayo kung tuturuan ko kayo ng mga pahayag ng Diyos, ng kaalaman mula sa Kanya, ng mga mensahe mula sa Diyos, at ng mga aral. Maging sa mga instrumentong walang buhay tulad ng plauta at alpa, paanong malalaman ninuman kung ano ang tinutugtog kung hindi malinaw ang tunog ng mga nota? Tama naman po. Yan po yung mga illustration, no? Gumamit din po siya, no? Para mas maliwanag na makaabot ang mensaheng ipinaabot po ng salita ng Diyos. Susunod. At kung hindi malinaw ang tunog ng trompeta, sino ang maghahanda sa pakikipaglaban? Gayon din naman, paanong malalaman ninuman ang ibig ninyong sabihin kung magsasalita kayo
sa pamamagitan ng wikang hindi naman nila nauunawaan para kayo nakikipag-usap sa hangin. Susunod, tuloy-tuloy lang po tayo na hanggang sa matapos natin, hanggang sa huling-huling talata. Maraming iba't ibang wika sa daigdig at bawat isa ay may kahulugan. Pagmasdan po natin mga kapatid yung ating mga sarili, iba-iba tayo. May Bicolano, may Ilocano, may Caviteño, iba't iba po ang ginagamit natin. Sabi diyan po ni Apostol Pablo, kung ginamitan mo ako ng Ilocano, kinausap mo ko sa Ilocano, ay hindi ko naman naiintindihan ang sinasabi mong lengguwahe sa salitang Ilocano. Paano tayo magkakaunawaan? Yun po, no? Pagbibigay lang po sa inyo ng opinion, no? Maraming iba't ibang wika sa daigdig at bawat isa ay may kahulugan. Ngunit kung hindi ako marunong na wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan. Susunod, yamang naghahangad kayo ng mga kaloob ng Espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makapagpapatibay sa iglesia. Dahil dito, kailangan manalangin ang nagsasalita ng iba't ibang mga wika, nabigyan din siya ng kaloob na makapagpaliwanag nito. Yun po, no? Dalawang kaloob po, no? Ang binabanggit niya po dyan, no? Kung nananalangin ako sa wikang iyan, nananalangin nga ang aking espiritu, ngunit hindi nakikinabang ang aking pag-iisip. Ibig sabihin, hindi niya po maintindihan yung wikang ginagamit sa pananalangin ng taong yon. Kaya walang benepisyo po sa isip na nakikinig. Talatang 15, ano ang dapat kong gawin? Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu. Thank you, brother. Litin po natin, ano ang dapat kong gawin? Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin. Ako'y aawit sa pamamagitan ng espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. Oh, wow. Tingnan niyo po, ang galing magturo. Hindi pa tayo nangangalati po, ang galing magturo po ng salita ng Diyos. Ako'y aawit, no? Sabi niya po dyan, pamamagitan ng espiritu, gagamitin ko rin ang aking pag-iisip. Talatang 16, kung nagpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng espiritu lamang, paanong makakapagsabi ng Amen ang isang taong naroroon, ngunit walang gayong kaloob, kung hindi niya nauunawaan ang iyong sinasabi. Mabuti ang iyong pagpapasalamat, ngunit hindi nakakapagpatibay sa iba. Talatang susunod, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y nakapagsasalita sa iba't ibang mga wika, higit kaysa inyong lahat. Ngunit sa pagtitipon ng iglesia, mas gusto ko pang magsalita ng 5 katagang mauunawaan at makakapagturo sa iba kaysa libo-libong salita wala namang nakakaunawa. Susunod mga kapatid. Mga kapatid, huwag kayong maging isip bata. Maging tulad kayo ng mga batang walang muwang sa kasamaan. Ngunit maging tulad kayo ng matatanda sa inyong pangunawa.
Ganito ang nakasulat sa kautusan. Kuman po ito ng Diyos, ha? Kautusan po. Sinabi ng Panginoon, magsasalita ako sa bayang ito sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika, sa pamamagitan ng labi ng mga banyaga, ngunit hindi pa rin nila ako papakinggan. Kung gayon, ang kaloob na makapagsalita ng iba't ibang wika, mga wika ay isang himala. Tingnan niyo po, himala yan, ha? Na makapagsalita tayo ng iba't ibang wika. Isang miracle po yan para sa mga hindi sumasampalataya at hindi para sa mga mananampalataya. Tuloy po tayo mga kapatid. Ngunit ang kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos ay himala para sa mga sumasampalataya at hindi sa mga di mananampalataya. Yan po, babalansahin nyo na po, ha, mga kapatid. Kaya't kung sa pagtitipon ng iglesia ay nagsasalita ng iba't ibang mga wika ang lahat at may dumating na mga taong walang gayong kaloob o hindi sumasampalataya, hindi kaya nila sasabihing nababaliw kayo? Tignan niyo po, no? Kasi hindi nila naunawaan po. Malamang yun po maging resulta po, no, ng kanilang pakikinig. Ngunit kung ang lahat ay nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos at dumating doon ang isang taong walang gayong kaloob o hindi sumasampalataya, malalaman niyang siya'y makasalanan, hahatulan siya ng lahat ng kanyang naririnig. At mabubunyag ang mga lihim ng kanyang puso. Ang magiging reaction po ng taong yon. Kaya't luluhod siya, sasamba sa Diyos. At sasabihin niyang tunay nga, kasama ninyo ang Diyos. Hallelujah. Ganito ang ibig kong sabihin mga kapatid, kung sa inyong pagtitipon ay may umaawit, may nagtuturo, naghahayag ng kalooban ng Diyos. Susunod, may nagsasalita sa iba't ibang mga wika at mayroon namang nagpapaliwanag noon. Gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikapagpapatibay ng iglesia. Kung may nagsasalita sa iba't ibang mga wika, mga kapatid, sapat na ang 2 o 3. Salit-salitan sila at kailangan may nagpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, ang sabi ni Apostol Pablo, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Hayaang magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos at timbangin. Tingnan niyo po ha, timbangin ng mga nakikinig. Timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil muna ang nagsasalita. Tingnan niyo po, pansinin niyo po. Bigayan lang po. Ha?
Makikita niyo po yan mamaya. Mararanasan po natin yan sa LOL. Mga minamahal kong kapatid, no? Nagbabatuhan tayo, no? Ng iba't ibang salita ng mensahe ng Diyos. Mamaya po mararanasan niyo yan. Talatang 30, at kung ang isa sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil muna ang nagsasalita. Talatang susunod. Sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magsalita ng mensahe mula sa Diyos upang matuto at mapalakas ang loob ng lahat. Ang kaloob na pagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay dapat napipigil ng mga tumanggap ng kaloob na iyon. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, mga kapatid, kundi ng kapayapaan. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. Ang mga babae ay kailangan manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia sapagkat hindi pinahihintulutan sa kanila sa ganoong mga pagtitipon. Ang magsalita kailangan sila'y pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay, sapagkat kahiyahiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Inaakala ba ninyong sa inyo nagmula ang salita ng Diyos? O kayo lamang ang tumanggap nito? Kung inaakala ninyo man na siya'y propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos. Tandaan niyo po, no? Kautusan ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo. Kilalanin, balikan lang po natin, no? Kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Talatang 38. Ang ayaw kumilala ay huwad din ninyong kilalanin. Talatang 39. Kaya mga kapatid ko, hangarin ninyo ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit huwag naman ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa iba't ibang mga wika. Huling talata, kaya lang gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na kaparaanan. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Okay, no? Dalawang kaloob ng Diyos. Ang nagsasalita sa iba't ibang mga wika at ang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Lahat po ba sa atin ay mayroong kaloob na ito? Tahimik. Purihin ang Diyos po. Ako po hindi ko pa naranasan po yung una. Ang makapagsalita sa iba't ibang mga wika. Ibig sabihin, hindi po kaloob sa akin ng Diyos yun. Pero ang magsalita ng mensahe mula sa Diyos ay ang aking kaloob. Amen po ba? Sa pangalawang kaloob po, no, meron po ba kayo niyan? Parang dadalawa lang yung sumagot doon, no? No. Okay, ulitin ko po, ha? Tignan niyo po, mga kapatid. Ang magsalita po ba sa mensahe mula sa Diyos, tayong lahat po ba ay may kaloob? Amen.
Amen. Mamaya po, obserbahan niyo po yan sa inyong mga LOL, okay, sa inyong mga grupo, na halos lahat po ay gustong magsalita. Pero hindi nila magawa na sabay-sabay. Magulong pagsabay-sabay. Kaya po yung mga instruction po yan, no? Ni Apostol Pablo, inilahad niya po yan, no? Na may kalakasan at karunungan sa body of Christ, no? Ang mga hinirang ng Diyos para maging maayos ang lahat po. Yan po'y kautusan ng Diyos. Okay? Gumamit si Apostol Pablo ng mga salitang paghahambing. Tingnan niyo po, no, doon sa ating mga binasang talata po, mga kapatid. Paghahambing at magkakatulad upang lubos na maunawaan ng mga mag-aaral o mananampalataya ang mga kaloob ng Espiritu Santo sa Iglesia. Inilahad po lahat ito para maging maayos ang katawan ni Kristo. Pagmasdan po natin yung una po nating pag-aaralan. Sige kapatid, pakita natin sa screen. Ang kaloob na propesiya ang makapagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Sa mga talata pong makikita ninyo, no? Talatang 1, 3, 4, hanggang 12. Yan po, no? 18, laktaw-laktaw po, no? Titignan po natin kung papaano po ito ipinahayag ng salita ng Diyos. In verse 1, ang bigyan ng payo na saliksikin ang mga kaloob na ito. Tignan niyo po yung verse 1, ha? Makita niyo po, no? Pakita po natin yung verse 1. Sabi po diyan, no? Pakamithiin, mga kapatid. Ano po ba yung salita maliban sa salitang pakamithiin? Pagnasahan. Sabi niya po, no? Hangarin. Ang alin? Ang pag-ibig. Yan po'y kaloob ng Diyos. Iba po yung pag-ibig sa mundo at iba yung sinasabing kaloob ng Diyos na tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig na nanggagaling sa Diyos po, mga kapatid, busilak. Walang kahati. Malinis na hangarin. Yan po yan, no? Yan ang pinapakita pong pag-ibig na mula sa Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo, pakamithiin ninyo ang pag-ibig. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espiritual. Hangarin. Makikita niyo po yung pananalitang ginagamit po ni Apostol Pablo. Lalo-lalo na ang makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Pwede po tayo magsalita, mga kapatid. Huwag po natin pigilan, no, ang banal na Espiritu ng Diyos na nasa atin, na tayo ay makapagpahayag ng salita ng Diyos. Susunod na talata, na ang pag-ibig ang pinakamataas na layunin ng mga kaloob na ito. Amen. Yung kaloob na pag-ibig, no? Yan po ang pinakamataas na layunin ng mga kaloob na ito. Sa mga nakaaraan po ba nating pag-aaral, mga kapatid, idinilangin po ba natin sa Panginoon ang kaloob na ito, ang pag-ibig?
Susunod. Ang pakinabang sa mga kaloob nito in verse 3. Pansinin niyo po, ha? Talatang 3, kapatid. Una, patibayin ang pananampalataya. 3 po yan, no? Palakasin ang loob. Aliwin ang mga mananampalataya. 3 layunin po ang binabanggit ng mga taong nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos. Patibayin ang kanilang pananampalataya. Okay? Para tumibay po, ha? Ibig sabihin, lumulusog. Nag-grow siya. Palakasin, to strengthen. Bihira, wala tayong masasabi. Wala na tayong pwede pang sabihin sa salita ng Diyos. Lahat ay naituturo na po sa atin ng salita ng Diyos. At aliwin ang mga mananampalataya. O alam niyo po kung ano yung pangangailangan ng mga mananampalataya. Yan po, tingnan niyo po, minsan tayo po ay nanghihina. Amen po ba? Minsan po tayo ay nanghihina. Amen po ba? Opo, aminin natin, ano? Hindi tayo laging malakas. Minsan para tayong tutumba, no? Pinanghihinaan ng loob. Yan. Minsan tayo nalulungkot. Kaya kino-comfort tayo ng Diyos, ng salita ng Diyos. Tingnan natin sa verse 3. Sa kabilang dako, ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob, at sila'y aliwin. Yan po yan. Kaya kapag tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, no po, parang gustong-gusto natin, pinalalakas tayo ng salita ng Diyos. Hallelujah. Susunod po. Sa talatang 4, letter B, tumitibay, lumalago ang kaalaman ang iglesia. Basahin po natin ang talatang ito. Verse 4, kapatid. Ngunit ang iglesia ang pinapatibay na nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Amen. Susunod. Ano ang hangarin ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto? In verse 5, nais ko sanang kayong lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika. Ngunit mas gusto kong kayo'y makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Higit na mahalaga ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Mas mabisa daw po. Bakit po? Kung tayo po ay nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos sa wikang Tagalog, tayo po ba'y magkakaintindihan? Amen naman. Maintindihan niyo po. Maintindihan niyo po kung anong sinasabi natin, ano? Na nagsasalita po at doon sa mga nakikinig. Yun po yun, no? Sabi niya dyan, at kung may magpapaliwanag ng kanyang sinasabi upang makapagpatibay sa iglesia. Yan po yan, no? Kung may magsasalita po sa inyo, ibig sabihin ng iba't ibang wika, kailangan po ito po'y kanyang maipaliwanag. Kaya dalawang kaloob ng Diyos. Ano po? Ang magsalita sa iba't ibang wika at ang magpaliwanag ng mga wikang kanyang ginagamit. Okay, tuloy po tayo. Ang mahalagang tulong ni Pablo ay turuan ang iglesia ng kaalaman mula sa mensahe.
mula sa mensahe ng Diyos. Sa talatang 6, sinasabi po, kaya mga kapatid, kung pumunta man ako riyan at magsalita sa inyo sa iba't ibang mga wika, ano ang mapapakinabang ninyo sa akin? Wala. Bakit po? Pupunta si Apostol Pablo, halimbawa, dito sa lugar natin, at magsasalita siya dito sa atin, sa harapan natin, ng iba't ibang mga wika. Ano ang mapapala natin? Kung wala tayong kaloob na yon. Sabi ni Apostol Pablo, wala po. Makikinabang lamang kayo kung tuturuan ko kayo ng mga payag ng Diyos, ng kaalaman mula sa Kanya, ng mga mensahe mula sa Diyos at ng mga aral. Amen. Susunod po, kapatid. Sa talatang 7, sang-ayon kay Pablo, mas epektibo ang magpahayag ng kaalaman, turo mula sa mensahe ng Diyos. Mas effective daw po, no? Yung mga kapatiran natin na nagsasalita ng mensahe, nagsishare, no? Nag-i-evangelize ng lingwaheng ginagamit natin. Kaya po napagpapala ang maraming tao. Yan daw po ay epektibo. Kalaman turo mula sa mensahe ng Diyos. Susunod, kapatid. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y nakapagsasalita sa iba't ibang mga wika, higit kaysa inyong lahat. Ngunit sa pagtitipon ng iglesia, mas gusto ko pang magsalita ng 5 katagang nauunawaan at makakapagturo sa iba kaysa libu-libong salita. Wala namang nakakaunawa. Hallelujah. Mahirap po yun, no? Salita ka ng salita kung hindi naman naunawaan ng mga nakikinig. Hindi maliwanag ang dating po sa mensahe. Susunod, mga kapatid. In letter C, ang pagkakatulad at pagkakahawig patungkol sa kaloob ng Diyos. Sa mga talata pong ito, mapapansin nyo, mga kapatid, basahin po natin. Nagbigay si Apostol Pablo ng 3 uri ng instrumento. Tingnan niyo po, no? Instrumento po, no? Kapag makikita niyo po yung mga instrument na yan. Instrument po yan, no? Kapag yan po hindi ginamit ng tao. Pagkat yan po ay walang buhay. Tama po ba? Walang buhay po yan. Pagka hindi mo pinatugtog yan, yan po talagang walang buhay. Non-living things. Sabihin, walang saysay. Okay? Ang Biblia nyo pong hawak, mga kapatid, kapag yan po ay itinabi ninyo, mawawalan ng saysayan. Walang bisa yan. Nagkakaroon po ng bisa ang salita ng Diyos kapag ka ipinapahayag. Amen po ba? Naaalala ko po, no, way back 1996, na ako po yung nasa gitnang silangan. May taong nag-share sa akin ng salita ng Diyos. Ang ginamit niyang Biblia parang talagang kung titignan niyo po ay ritasong-ritaso na, lumang-luma na. Tinanggal niya na yung cover. Ang mahalaga, nandoon po yung salita ng Diyos. Binasa niya,
at ibinahagi sa akin ang mensahe ng Diyos. Ano po nangyari sa aking buhay? Nagkaroon ng bisa. Kaya po tignan niyo yan. Tignan niyo po yung mga hawak ninyong Biblia. Kapag hindi natin ginamit yan, wala pong saysayan. Nagkakaroon po ng kapangyarihan yan kapag ipinahayag natin ang salita ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, nagbigay si Pablo ng 3 uri ng instrumento sa pagtugtog tulad ng plauta, alpa, at trompeta. Upang patunayan ng may kahusayan ang hatid na mensahe ng may kaloob ng propesiya. Tingnan niyo po kaloob na may propesiya ang makapagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, ang binabanggit niya po. Sa kabila ng may kaloob sa iba't ibang wika. Tuloy lang po natin. Magmula sa mga awitin. Tingnan niyo po, ginamit niya naman, no? Sa mga awitin ng mundo. Tingnan niyo po, no? Yung mga composer po, lumilikha sila na kinocompose nila, binubuo nila ang mga awiting ito. Pero kapag yan, yung nalilok na buong awitin, ay isinantabi mo. At wala kang nakitang taong aawit. Anong silbi nun? Hindi po kikita yun. Yung kinumpas mong awitin. Walang saysay. Kaya ang gustong mensahe ng ating Apostol Pablo ay ipahayag. Yan po, gumagamit siya po ng mga iba't ibang halimbawa. Okay. Susunod po. Sabi po diyan, maging sa mga instrumentong walang buhay, non-living things lahat. Tulad ng mga plauta, alpa, paanong malalaman ninuman kung ano ang tinutugtog kung hindi malinaw ang tunog ng mga trompeta. Tingnan niyo po yan, no? Yung mga gitara, mga kapatid na mga manunugtog. Kapag hindi mo yan itinimpla at ikaw ay tumugtog dito, magiging maayos po ba? Hindi magiging maayos ang ating pagsamba sa Diyos. Kaya kailangan lahat tayo ay preparado. Physically, preparado tayo. Mentally, even emotionally. Preparado tayong lahat, mga kapatid. Sa pagparito pa lang natin, nakahanda na tayo. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan at Diyos ng kapayapaan. Sabi niya po dyan sa mga talatang yan, no? Susunod. Wala ni isa ang nakakaunawa ng himig, maliban kung ang bawat notang narinig ay maliwanag. Amen po ba? Ito po yung mga tipa kanina po, pinagmamasdan ko po, no? Ang ganda ng tunog po ng drums. Wow. Ang galing, no? Ang galing po, no? Purihin ng Diyos, no? Sige po, tuloy lang tayo, kapatid. Magmula sa mga sundalo, tingnan niyo po, gumagamit po siya ng iba't ibang kapahayagan, no? Mga iba't ibang halimbawa, paghahambing para lubusan natin
maunawaan ang ipinapaabot na mensahe mula sa mga kasundaluhan ng mundo. Yan, tingnan natin, verse 8. At kung hindi malinaw ang tunog ng trompeta, sino ang maghahanda sa pakikipaglaban? Alam niyo po ba yan? Yung trompeta, nung kapanahunan nila, ginagamit po nila yan para ang mensahe ay maipaabot sa mamamayan ng mga Israelita. Instruction po yan ng Panginoong Yahweh kay Moises. Sa aklat po ng Bilang, no, hindi ko na po babanggitin. No? Aklat ng Bilang, Kabanata 10, talatang 1 hanggang 10. Iiwan ko na po sa inyo yan. Ginamit po yan ng mga Israelita para ang mensahe ng Diyos ay makaabot na may sasalakay. Sa kanila hihipan ang trompeta. Hindi katulad sa panahon natin. Iba yung panahon ngayon at iba yung panahon ngayon, mga kapatid. Ang gaganda ng inyong mga cellphone. Sandali lang makakapagpaabot tayo ng mensahe ng Diyos. Anytime, kahit nakahiga ka. Jesus loves you. Ganun lang po. Kasimple. Ay, yung trompeta po, mahirap yung hipan. Di po ba? Kaya gumamit po si Apostol Pablo. At kung hindi malinaw ang tunog ng trompeta, sino ang maghahanda sa pakikipaglaban? Kailangan maipaabot mo, no? Yung tunog ng trompeta para yung mensahe ay makaabot na po sa yung pakikipaglaban sa mga sundalo mo, kasundaluhan. Susunod na mga talata. Ang hindi malinaw na pagtawag sa paglilingkod at pakikipaglaban, ito'y walang saysay kung hindi nauunawaan. Tingnan niyo po ang kasundaluhan natin. Yung military natin, no? Tingnan niyo po yung pinagdaanan nila. Bago ka naroroon sa sinatawag na sundalo na ako ng pamahalaan. Dumaan po yan sa masusing training. Hindi po madali yun, no? Hindi napakadali po yun. Napakahirap na, no? Kaya ginamitan po ni Apostol Pablo yan. Ganon din po ang paghahatid ng mensahe ng Diyos, mga kapatid. Hindi madali. Kailangan maganda ka. Physically preferred ka. Spiritually, mentally, po, yung mind mo nakaset up sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Okay, dito po siguro natin tatapusin po ito, no? Ang hindi malinaw na pagtawag sa paglilingkod at pakikipaglaban, ito'y walang saysay kung hindi nauunawaan. Hindi mo alam ang gagawin mo? Lalabang ka, susulong ka sa labanan? Sa pagpapahayag ng salita ng Diyos? Pero hindi ka handa. Mahirap, kapatid. Kung hindi mo naunawaan ang sinusuungan mo. Kaya po tignan nyo ang mga iglesia. May iba't ibang klase ng katuruan. Mga turo, ano po? Para tayo ay ihanda sa pakikipaglaban. Physically, spiritually po, no? It's 11:30 na po, no? Tayo po tayong lahat, mga kapatid, at maraming pong salamat. Sige po, palakpakan nyo ang Diyos, no? Ipagpapatuloy po natin ito, no?